Naramdaman mo na ba na may isang tao mula sa iyong nakaraan na hanggang ngayon ay iniisip ka pa rin kahit napakatagal na ng panahon? Paano kung sabihin ko sa iyo, Sagittarius, na ang isang pag-ibig na akala mo'y tuluyan nang nawala ay palihim na muling bumabalik sa iyong buhay? Hindi ito basta aksidente, ito ay tawag ng tadhana. Pinili ng universo ang mismong sandaling ito upang ihayag ang katotohanan, may isang tao mula sa iyong nakaraan na muling babalik, ngunit dala ang bagong hangarin, bagong enerhiya, at isang pangakong maaaring ganap na magbago ng iyong buhay. Huwag mong baliwalain ang senyas na ito, maaaring nagsisimula na ngayon ang iyong pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Sagittarius, palaging may natatanging paraan ang tadhana upang subukin ang iyong puso. Ikaw ang tanda ng kalayaan, pakikipagsapalaran, at katotohanan, ngunit sa kaibuturan mo, hinahangad mo rin ang isang pag-ibig na walang hanggan. Marami sa inyo ang may dalang alaala ng isang pag-ibig mula sa nakaraan, mga alaala na hindi kumukupas, gaano man katagal ang lumipas. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin na kapag patuloy na bumabalik ang isang tao sa iyong isipan, hindi ito aksidente, ito ay isang palatandaan. Palatandaan na ang mga kaluluwa ay nananatiling magkaugnay, naghihintay ng tamang sandali upang muling magtagpo. Para sa iyo, Sagittarius, dumating na ang sandaling iyon. Kumikilos ang universo pabor sa iyo, iniaayos ang tadhana upang may isang taong muling bumalik sa iyong buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila babalik ng walang dala. Sila ay may dalang bagong layunin, bagong pangako, at isang pagkakataon para sa pag-ibig na mas malalim kaysa dati. Malapit nang magbago magpakailanman ang iyong kwento. Nakaraan na koneksyon, Sagittarius, at ang pag-ibig na hindi kumupas. Sagittarius, hayaan nating lumalim ang kwentong ito, dahil ang nakaraan na inakala mong tapos na ay siya mismong susi sa kung ano ang nangyayari ngayon. Marami sa inyo ang nakadama ng isang pag-ibig na napakalakas, na kahit ang panahon ay hindi kayang burahin. Sinubukan mong magpatuloy, sinubukan mong kumbinsihin ang sarili na may ibang plano ang buhay, ngunit sa mga tahimik na oras ng gabi, nananatili pa rin ang alaala ng taong iyon. Ang pag-ibig na ito mula sa nakaraan ay hindi pangkaraniwan. Ito'y naglalagablab, puno ng alab at hitik sa mga aral. Noon, kayo ay magkaibang tao. Mas bata, naghahanap ng kalayaan, uhaw sa kasiyahan, at minsan takot sa tunay na pananagutan. Sagittarius, ang iyong diwa ay laging naghahangad ng pakikipagsapalaran, at dahil dito, madalas mong piliin ang daang hindi tiyak kaysa manatili sa isang lugar. Ang desisyong iyon ang maaaring lumikha ng distansya. Marahil ikaw ang lumayo o baka sila ang siyang umatras. Ngunit heto ang katotohanan, hindi ka kailanman tuluyang binitawan ng tadhana. Kahit pa buwan o taon ang lumipas, hindi kailanman naputol ang bigkis. Pinanatili ng universo ang koneksyon sa pamamagitan ng mga panaginip, mga palatandaan, at mga hindi inaasahang alaala. Napansin mo ba na minsan may awit na biglang tumutugtog, at agad kang binabalik sa eksaktong sandali kasama sila? O baka naman, sa mga oras na hindi mo inaasahan, nakikita mo ang kanilang mga numero ng kaarawan sa isang orasan, resibo, o kahit sa iyong panaginip. Hindi ito aksidente. Ito'y mga bulong ng universo na nagpapaalala sa iyo na may kwento ng pag-ibig na hindi pa natatapos. Ang pagkakahiwalay ninyo ay hindi para wasakin ka. Ito ay para hubugin ka. Pareho kayong kailangang dumaan sa mga pagsubok, sakit, at personal na paglago upang sa oras na ibalik kayo ng tadhana, kayo ay handa na. Isipin mo ang lahat ng karanasang dinaanan mo mula noon. Mas matalino ka na ngayon, mas matatag, at mas alam na kung ano ang tunay mong kailangan. At ganoon din sila. Ang distansya ay nagbigay ng panahon para makita ninyong dalawa kung ano ang tunay na mahalaga. Sa kulturang Pilipino, madalas nating pinaniniwalaan na kapag patuloy na bumabalik ang isang tao sa ating isipan, kapag ang kanilang pangalan ay nagdadala pa rin ng biglang bugso ng damdamin, ito'y dahil hindi kailanman umalis ang kanilang kaluluwa sa iyo. Kaya kahit sinubukan mong kalimutan, hindi mo magawa. Dahil sa kaibuturan mo, alam mong hindi pa yon ang katapusan. Para sa Sagittarius, ito ay makapangyarihan. Kilala ka bilang tagahanap ng katotohanan, at kahit madalas ay sa hinaharap ka nakatingin, sa pagkakataong ito ang katotohanan ay nasa iyong nakaraan. Ang pag-ibig na minsang nawala ay muling bumabalik, ngunit may mas mataas na layunin. Ang hindi pa natatapos na kwento ay muling isusulat, ngayon ay mas malalim, mas tapat, at mas makahulugan. Maaari mong tanungin ang sarili mo, bakit ngayon? Ang sagot ay simple. Timing. Gumagalaw ang universo ayon sa banal na oras,
At minsan ang pinakamalalaking biyaya ay dumarating matapos ang pagtitiis, paglago, at pagsubok ng distansya. Ang muling pagkikita na ito ay hindi para ulitin ang parehong pagkakamali, ito ay para isulat muli ang kwento gamit ang karunungang dala ninyong dalawa ngayon. Kung babalikan mo, mapapansin mong palaging may palatandaan na ang koneksyong ito ay hindi kailanman namatay. Maaaring napanaginipan mo sila sa panahong ikaw ay nasa pinakamababa, at ang kanilang presensya sa panaginip ay nagbigay sa iyo ng ginhawa. Marahil ay paulit-ulit mong nasasalubong ang mga lugar o bagay na nagpapaalala sa kanila. O baka, sa paraang hindi mo maipaliwanag, palagi mong nadarama na babalik sila. Sagittarius, ang iyong intuisyon ang siyang gumagabay sa iyo, inihahanda ka para sa sandaling ito. Ang pagbabalik ng pag-ibig na ito ay hindi lamang tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa koneksyon ng kaluluwa. Isang pangako na ginawa noon pa man, isang pangakong hindi kailanman nabali ng oras o distansya. Maaaring inakala mong tapos na ang kabanata, ngunit sa katotohanan, naghihintay lang ang aklat para sa bagong pahina. Kaya habang nagpapatuloy tayo sa pagbasa na ito, buksan mo ang iyong puso sa ideya na ang nakaraan ay hindi bumabalik upang saktan ka. Bumabalik ito upang pagalingin ka, tapusin ang naiwan, at bigyan ka ng pagkakataon na maranasan ang pag-ibig sa paraang hindi mo pa naranasan noon. Hindi ito basta aksidente, Sagittarius. Ito ay tadhana. At ang iyong nakaraang pag-ibig, dala ang lahat ng aral at alaala, ay nakatayo na sa hangganan ng iyong hinaharap, handa nang bumalik na may mga intensyong ikagugulat mo. Mga bagong hangarin at pagbabago, bakit iba ang pagbabalik ng pag-ibig na ito? Sagittarius, ngayong tinalakay na natin ang nakaraan, ituon natin ang pansin sa kasalukuyan, ang puntong nagsisimulang gumalaw ang tadhana. Hindi ka ibinabalikan ng taong ito ng universo para lamang muling sugatan o ulitin ang parehong siklo. Hindi. Ang pagbabalik na ito ay naiiba. Kasama nito ang bagong enerhiya, mga bagong aral, at isang pagbabagong magbabago sa iyong pananaw sa pag-ibig magpakailanman. Ang taong ito ay naglakbay sa sarili niyang mahirap na daan mula nang huli kayong nagkahiwalay. Hinarap niya ang mga pagsubok, pagkawala, at mga sandali ng malalim na pagninilay. Sa isang punto, maaaring naramdaman niya kung ano talaga ang buhay nang wala ka, ang kawalan, ang pagkawala ng saya, ang katahimikan sa mga sandaling naroon dati ang iyong halakhak. Pinahinahon siya ng panahon. Binago siya ng mga karanasan. Hindi na siya ang parehong tao na lumayo o ang dating ikaw na nakilala mo noon. Bitbit niya ngayon ang mga bagong layunin, mga layuning isinilang mula sa paglago. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang kanyang pagkamahinog. Noon, maaari niyang tinakasan ang pananagutan, iniiwasan ang seryosong usapan, o nahirapang timbangin ang pag-ibig at ang sarili niyang laban. Ngayon, bumabalik siya na may mas malinaw na pag-unawa sa kung ano ang tunay niyang nais. Natutunan niyang ang totoong pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o walang katapusang kasabikan, ito ay tungkol sa katatagan, tiwala, at pagbuo ng isang bagay na totoo. At Sagittarius, ito mismo ang matagal mo nang ninanais ng tahimik. Dala ng kanyang puso ngayon ang katapatan. Noon, maaaring may mga salitang hindi nasabi, damdaming iniwan sa dilim. Ngayon, nais niyang ipahayag ng buong buo. Nais niyang sabihin ang mga bagay na dapat ay sinabi niya noon pa, na ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi kailanman nawala, na bawat paglayo ay nagbalik din sa kanya pabalik sa iyo. Ang takot na pumigil noon ay napalitan ng tapang. At ang tapang na iyon ang siyang magtutulak sa kanya na muling kumatok sa pintuan ng iyong kaluluwa. Sagittarius, ang iyong tanda ay pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng paglago, pagpapalawak, at katotohanan. Ibig sabihin, hindi ka kailanman nakalaan para sa kalahating pag-ibig o mababaw na relasyon. Ikaw ay nakalaan upang maranasan ang isang bagay na dakila, isang bagay na nagtutulak sa iyong espiritu na lumago, isang bagay na nagbabalik loob ng kalayaan at katapatan. Kaya naman napakahalaga ng pagbabalik na ito. Inaayon ka ng universo sa isang taong handa nang ibigay sa iyo ang parehong pag-ibig at kalayaan, katotohanan at katapatan. Nasa sentro ng muling pagkikita ninyo ang pagbabagong anyo. Isipin mo ang isang tao na minsan ay natakot magmahal ng malalim, ngayon ay lumalapit na may matatag na kamay, iniaalok sa iyo ang isang hinaharap na dati hindi niya magawa. Isipin ang parehong mga mata na minsang umiwas sa pananagutan, ngayon nakatingin sa iyo ng buong tapang. Hindi ito pag-uulit ng nakaraan, ito ay isang muling pagsilang. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, kung para sa iyo, babalik at babalik yan.
Ngunit ang katotohanan, hindi ito bumabalik ng pareho, bumabalik itong mas mabuti, mas nagbago, mas nakaayon sa iyong kapalaran. At ito mismo ang nangyayari para sa Sagittarius ngayon. Ngunit heto ang nagbibigay lakas sa pagbabalik na ito, hindi lang sila bumabalik upang mahalin ka, bumabalik sila upang sabay kayong lumago. Kasama sa kanilang bagong hangarin ang pagbuo ng matatag na pundasyon, pagbibigay ng konsistensya, at pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng gawa, hindi lang sa salita. Maaaring magsimula silang magbanggit ng mga plano para sa hinaharap, mga bagay na hindi nila kayang banggitin noon. Maaaring magsimula silang iayon ang kanilang landas sa iyo, kahit sa maliliit na paraan, pag-abot sa tamang oras, pagbibigay ng suporta kapag hindi mo inaasahan, at pagpapatunay sa bawat kilos na ngayong pagkakataon ay iba na. Sagittarius, nagbago ka rin. Ang taong ikaw ngayon ay mas matalino, mas mapanuri. Hindi ka na basta pumapayag sa walang laman na pangako. Nais mo ng katotohanan. Nais mo ng gawa. At dahil dito, agad mong makikilala kung totoo ang kanilang intensyon. Inihanda ka ng universo upang makita ang higit pa sa salita, upang madama ang enerhiya, at malaman kung ang espiritu ng isang tao ay tumutugma sa kanilang mga gawa. Kaya ngayon, mas kaya mong pagkatiwalaan ang sarili mo kaysa dati. Ang bagong enerhiya sa pagitan niyong dalawa ay nakabatay sa mga aral. Isipin mo, kung nanatili kayong magkasama noon, nang wala pang ganitong paglago at pagkamahinog, magiging maayos ba ito? Malamang hindi. Ang distansya, katahimikan, at mga pagsubok, lahat iyon ay bahagi ng banal na plano upang pino kayong pareho. At ngayon, sa muling pagkikita, dala nito ang tamis ng isang pag-ibig na sinubok at nakaligtas. Bumabalik ang taong ito na may pagbabagong anyo sa kanyang puso, Sagittarius. Bumabalik siya handang harapin ang minsang tinakasan. Bumabalik siya dala ang tapang upang mahalin ka ng buo, hindi kalahati lamang. Bumabalik siya na may lakas upang piliin ka, kahit may mga pagsubok. At higit sa lahat, bumabalik siya na may hangaring hindi lang pansamantalang pumasok sa iyong buhay, kundi manatili. Habang lumalalim pa tayo, matutuklasan natin ang mga palatandaang ipinapakita ng universo, mga malinaw na mensaheng nagpapatunay na totoo ang pagbabalik na ito, at ngayong pagkakataon, dala nito ang mga biyayang nakalaan para sa iyong kaluluwa. Ngunit sa ngayon, tandaan mo ito, ang pag-ibig na muling bumabalik ay hindi na pareho tulad ng dati. Ito ay mas matalino, mas matapang, at handang manatili sa iyong tabi sa paraang hindi pa niya nagawa noon. Ito ang iyong pagkakataon, Sagittarius, hindi upang muling danasin ang nakaraan, kundi upang yakapin ang hinaharap na isinulat ng mga bagong hangarin at makapangyarihang pagbabago. Mga palatandaan na kumpirmasyon ng universo sa muling pagkikita. Sagittarius, kailanman ay hindi tahimik ang universo. Kapag may mahalagang bagay na malapit nang mangyari sa iyong buhay, nagsisimula ng lumitaw ang mga palatandaan, sa unay banayad, ngunit kalaunan ay lumalakas, hanggang hindi mo na ito kayang ipagwalang bahala. Ang mga palatandaang ito ay mga bulong ng tadhana, gumagabay sa iyo na pagkatiwalaan ang alam na ng iyong kaluluwa, na ang isang pag-ibig mula sa nakaraan ay muling bumabalik sa iyong kwento. Isa sa pinakamakapangyarihang palatandaan ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Napanaginipan mo na ba silang muli, minsan ay malinaw na malinaw? Mga panaginip kung saan nakakausap mo sila, nahahawakan ang kanilang kamay, o muling nagbabahagi ng halakhak. Ang mga panaginip na ito ay hindi basta aksidente, ito ay paraan ng kaluluwa upang muling magkaugnay bago pa man maganap ang pisikal na pagkikita. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, ito ay dahil tinatawag ng kanilang espiritu ang sayo. Paalala ito na buhay pa ang bigkis, kahit tinangka ng oras at distansya na ito ay paghiwalayin. Isa pang tanda ay sa pamamagitan ng musika at mga kanta. Ilang ulit ka nang nasa isang lugar at biglang tumugtog ang isang awitin na agad kang ibinalik sa kanila. Maaaring ito ang kantang dati niyong pinapakinggan, o mga liriko na eksaktong inilalarawan ang iyong sitwasyon. Ang musika ay may dalang enerhiya, at madalas itong gamitin ng universo upang maghatid ng mensahe na hindi kayang sabihin ng mga salita. Kapag nangyari ito, huwag mong baliwalain. Senyales ito na papalapit na ang enerhiya ng pag-ibig sa iyo. Mapapansin mo rin ang paulit-ulit na numero, mga numerong lumilitaw saan man. Ang makakita ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 5 oras 55 minuto sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan ay hindi aksidente. Ang mga numerong ito ay mga angelic codes.
Ang 11 oras 11 minuto ay nagsasaad ng pagkakahanay at muling pagkikita. Ang 2 oras 22 minuto ay tungkol sa pakikipagpartner at soul contracts. Ang 5 oras 55 minuto ay hudyat ng mabilis na pagbabago. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga ito, ibig sabihin, inihahanda ka ng universo para sa pagdating ng isang mahalagang tao. Naroon din ang mga biglaang alaala at paalala. Marahil napadaan ka sa isang lugar na minsan niyong pinuntahan, at ang alaala ay tila sariwa pa rin. Baka nakatagpo ka ng taong nabanggit ang kanilang pangalan, o nakarinig ng estrangherong nagsalita tungkol sa isang bagay na konektado sa kanila. Ang mga munting coincidence na ito ay hindi basta aksidente, ito ay mga synchronicities, idinisenyo upang gisingin ang iyong kamalayan na may malaking pagbabagong nagaganap. Isa pang tanda ay ang biglaang bugso ng matinding damdamin na walang paliwanag. Maaaring biglang umagos ang lungkot, pananabik, o maging tuwa na konektado sa kanila. Nangyayari ito dahil umaabot sa iyo ang kanilang enerhiya. Sa mga sandali ng kanilang pagninilay, iniisip kanila, at ang enerhiyang iyon ay dumadaloy sa espasyo upang maabot ang iyong puso. Madalas tawagin ito ng mga Pilipino na sintang tunay, ang malalim na koneksyon ng mga kaluluwa na hindi kayang sirain ng oras o distansya. Mapapansin mo rin na unti-unting nawawala ang mga hadlang sa komunikasyon. Matagal na katahimikan ang nanaig, ngunit biglang nararamdaman mong dapat mong tingnan ang iyong mga mensahe, o nararamdaman mong malapit na silang magparamdam. Minsan, aksidente mong nasusulyapan ang kanilang profile, o may senyales na mas malapit sila kaysa iniisip mo. Hindi ito pagkakamali, mga palatandaan ito ng muling pagkokonekta na papalapit na sa pisikal na mundo. At sa huli, pagkatiwalaan ng palatandaan ng intuisyon. Sagittarius, likas kang intuitive kahit madalas mong ikubli. Sa kaibuturan mo, alam mong hindi talaga sila tuluyang nawala. Ang pakiramdam ng katiyakan, ang tahimik na tinig na bumubulong ng "sibabalik sila", ay hindi imahinasyon, ito ay kumpirmasyon ng iyong espiritu sa isinulat ng tadhana. Naroon din ang mga biglaang alaala at paalala. Marahil napadaan ka sa isang lugar na minsan niyong pinuntahan, at ang alaala ay tila sariwa pa rin. Baka nakatagpo ka ng taong nabanggit ang kanilang pangalan, o nakarinig ng estrangherong nagsalita tungkol sa isang bagay na konektado sa kanila. Ang mga munting coincidence na ito ay hindi basta aksidente, ito ay mga synchronicities, idinisenyo upang gisingin ang iyong kamalayan na may malaking pagbabagong nagaganap. Isa pang tanda ay ang biglaang bugso ng matinding damdamin na walang paliwanag. Maaaring biglang umagos ang lungkot, pananabik, o maging tuwa na konektado sa kanila. Nangyayari ito dahil umaabot sa iyo ang kanilang enerhiya. Sa mga sandali ng kanilang pagninilay, iniisip kanila, at ang enerhiyang iyon ay dumadaloy sa espasyo upang maabot ang iyong puso. Madalas tawagin ito ng mga Pilipino na sintang tunay, ang malalim na koneksyon ng mga kaluluwa na hindi kayang sirain ng oras o distansya. Mapapansin mo rin na unti-unting nawawala ang mga hadlang sa komunikasyon. Matagal na katahimikan ang nanaig, ngunit biglang nararamdaman mong dapat mong tingnan ang iyong mga mensahe, o nararamdaman mong malapit na silang magparamdam. Minsan, aksidente mong nasusulyapan ang kanilang profile, o may senyales na mas malapit sila kaysa iniisip mo. Hindi ito pagkakamali, mga palatandaan ito ng muling pagkokonekta na papalapit na sa pisikal na mundo. At sa huli, pagkatiwalaan ng palatandaan ng intuisyon. Sagittarius, likas kang intuitive kahit madalas mong ikubli. Sa kaibuturan mo, alam mong hindi talaga sila tuluyang nawala. Ang pakiramdam ng katiyakan, ang tahimik na tinig na bumubulong ng "sibabalik sila", ay hindi imahinasyon, ito ay kumpirmasyon ng iyong espiritu sa isinulat ng tadhana. Sagittarius, pakinggan mong mabuti. Ang mga palatandaang ito ay hindi para guluhin ka. Ang mga ito ay gabay, paghahanda sa iyong puso, at kumpirmasyon na ang pag-ibig na muling bumabalik ay bahagi ng iyong banal na kwento. Inaayos ng universo ang lahat, hakbang-hakbang, upang sa oras na muling pumasok ang taong ito sa iyong buhay, walang duda, ito ay nakatakda mula pa noon. Mga pagsubok at hamon, malalampasan ba muli ang pag-ibig na ito? Sagittarius, habang inihahanda ng universo ang isang muling pagkikita na puno ng pag-asa at pagbabago, kailangan din nating kilalanin ang katotohanan, bawat dakilang pag-ibig ay sinusubok. Hindi ka muling ibinabalik ng tadhana sa piling ng isang tao nang walang hamon dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok na susukat ang tunay na lakas ng pag-ibig. Ang unang hamon ay tiwala. Kapag bumalik ang isang pag-ibig matapos ang matagal na panahon, bumabalik din ang mga alaala ng nakaraan.
Maaaring muling lumitaw ang mga sugat, nabaling pangako, o mga hindi pagkakaunawaan. Maaari mong tanungin ang sarili, maaari ko pa ba siyang pagkatiwalaan? Ulitin lang ba ang kasaysayan? Ang mga tanong na ito ay natural dahil naaalala ng puso ang sakit. Ngunit tandaan, ang tiwala ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, ito ay tungkol sa muling pagbuo ng bago, gamit ang karunungang dala ninyong pareho ngayon. Ang pangalawang pagsubok ay timing. Para sa maraming Sagittarius, ang timing mismo ang dahilan kung bakit hindi namulaklak ang pag-ibig noon. Maaaring nasa magkaibang yugto kayo ng buhay, magkaiba ng hinahabol na pangarap, o hindi pa handang magpakatatag. Ngayon na muling pinagsasama kayo ng tadhana, ang tanong, magiging pabor na ba ang oras sa inyo? Sinasabi ng universo na, ngunit kung pareho kayong handang pagsabayin ang pagtitiyaga at pagkilos. Isa pang hamon ay ang mga panlabas na impluwensya. Minsan, ang ibang tao, mga kaibigan, pamilya, o kahit mga karibal, ay maaaring hindi makaunawa kung bakit mo muling tatanggapin ang pag-ibig na ito. Maaari nilang questionin ang iyong desisyon, ipaalala ang mga sakit ng nakaraan, o maghasik ng pagdududa. Dito, Sagittarius, susubukin ang iyong lakas. Kailangang pumili ka kung pakikinggan mo ba ang tinig ng iba, o ang katotohanang alam na ng iyong kaluluwa. Mayroon ding pagsubok ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang binabaliwala ang sakit o nagpapanggap na hindi ito nangyari. Ito ay ang desisyon na huwag hayaan ang nakaraan na kontrolin ang iyong kasalukuyan. Ito ay ang pagbibitaw ng pait upang muling malayang dumaloy ang pag-ibig. Kung walang pagpapatawad, walang reunion na magtatagumpay. Ngunit sa pagpapatawad, kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging pundasyon ng matibay na pagmamahalan. Sa huli, ang pinakamalaking pagsubok ay ang takot. Takot na maging muling mahina, takot na muling madismaya, takot na muling mawalan. Sagittarius, matapang ang iyong mapangahas na kaluluwa sa maraming bahagi ng buhay, ngunit pagdating sa pag-ibig, may mga nakatagong takot ka rin. Ang pagsubok dito ay kung kaya mo bang buksan muli ang iyong puso ng buo, hindi kalahati lamang. Itinanong ng universo, mayroon ka bang tapang na muling papasukin ang pag-ibig, kahit minsan ka na nitong sinaktan? Ang mga pagsubok na ito ay hindi upang itulak ka palayo. Ang mga ito ay upang patibayin ang bigkis, upang gawin itong mas matatag kaysa dati. Kung paanong sinusubok ng apoy ang ginto, ganoon din sinusubok ng mga hadlang ang pag-ibig. Kung haharapin niyo ng taong ito ang mga pagsubok ng may katapatan, pagtitiyaga, at pananampalataya, hindi lamang maliligtas ang inyong pag-ibig, ito'y usbong, mas malalim at mas matatag kaysa kailanman. Sagittarius, tandaan ito, hindi ka ibabalik ng universo sa taong ito kung ang layunin ay muli ka lang sisirain. Totoo ang mga pagsubok, ngunit sila rin ang patunay na makapangyarihan ang papasukin mong kwento. Tanging pag-ibig na sulit ipaglaban ang sinusubok ng ganito. Espiritual at praktikal na payo para sa Sagittarius. Sagittarius, ngayong nasilayan na natin ang kagandahan ng muling pagkikita at ang mga pagsubok na maaaring dala nito, ituon naman natin ang pansin sa kung paano mo maihahanda ang iyong sarili. Ang universo ay hindi lamang nagpapadala ng mga palatandaan, ginagabayan ka nito upang kumilos ng may karunungan, balanse, at pananampalataya. Para tunay na mamulaklak ang pag-ibig na ito, kailangan mong yakapin ang espiritual at praktikal na aspeto ng iyong paglalakbay. Ang unang payo ay manatiling bukas, ngunit nakaugat sa katotohanan. Kilala ang Sagittarius bilang may pusong laging bukas, handa magpatawad, handang yumakap sa pakikipagsapalaran. Isang biyaya ito, ngunit dapat ding samahan ng karunungan. Huwag sumugod ng padalos-dalos dahil lamang sa lakas ng emosyon. Hayaan mong ipakita ng taong ito ang kanilang pagbabago sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang salita. Ang pagiging bukas ay pagbibigay ng pagkakataon, ang pagiging nakaugat ay ang pagprotekta sa sarili, habang pinagmamasdan mo kung paano sila kikilos. Ang ikalawang payo ay ang pakikipag-usap ng tapat. Sa nakaraan, ang mga hindi nasabing salita ang lumikha ng distansya sa pagitan nyo. Ngayon, huwag nang hayaang pahinain muli ng katahimikan ang bigkis. Kung may takot ka, ipahayag ito. Kung kailangan mo ng linaw, itanong mo. Kung may nasasaktan sa'yo, sabihin mo ng mahinahon. Tandaan, ang Sagittarius ay pinamumunuan ng katotohanan. Ang iyong kaluluwa ay sumisigla kapag totoo at malinaw ang usapan. Ngayon higit kailanman, ang kakayahan mong maging tapat ang siyang magtatatag ng pundasyon ng pag-ibig na ito. Espiritual naman, ikaw ay tinatawagan na magtiwala sa banal na oras.
Ibinabalik ng universo ang taong ito sa mismong sandali na handa na kayong pareho. Kung makadama ka ng pagkabalisa o pagkainip, alalahanin mo ito, unti-unti at hakbang-hakbang ang pag-usad ng lahat, hindi sabay-sabay. Magtiwala na bawat pagkikita, bawat mensahe, bawat simpleng kilos ay bahagi ng mas malaking plano. Huwag pilitin. Hayaan itong mamulaklak ng kusa. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagbibitaw ng bigat ng lumang sugat. Ang pagdadala ng pait o takot mula sa nakaraan ay haharang lamang sa agos ng mga biyaya. Ang pagpapatawad ang susi dito, hindi lang pagpapatawad sa kanila, kundi pati sa iyong sarili. Patawarin mo ang sarili mo sa mga desisyon na ginawa mo, sa pag-ibig na ibinigay mo, at sa sakit na dinala mo. Hinubog ka ng nakaraan, ngunit hindi ito ang huhubog ng iyong kinabukasan. Ang muling pagkikita na ito ay hindi tungkol sa pagbabalik sa sakit, kundi sa pagyakap sa kagalingan. Sa praktikal na antas, Sagittarius, pansinin mo ang pagkakapare-pareho. Kahit sino ay kayang magsalita ng pag-ibig, ngunit ang gawa lamang ang tunay na patunay. Obserbahan kung paano sila nagpapakita. Nagpapadala ba sila ng mensahe kapag sinabi nilang gagawin nila? Gumagawa ba sila ng oras para sa iyo kahit abala? Iginagalang ba nila ang mga hangganang itinakda mo? Hindi ito maliliit na detalye, ito ang ebidensya ng kanilang tunay na intensyon. Espiritual din, ginagabayan kang palakasin ang iyong koneksyon sa banal. Ang pagdarasal, meditasyon, o simpleng affirmations ay makakatulong upang manatiling nakaayon ang iyong enerhiya. Sa paniniwalang Pilipino, ang pagsisindi ng kandila, pagbulong ng panalangin bago matulog, o pag-ulit ng isang dasal araw-araw ay nag-aanyaya ng mga biyaya. Sabihin ang mga kataganggaya ng, kung para sa akin ang pag-ibig na ito, mananatili ito. Kung ito ang aking tadhana, walang makakakuha nito. Ang mga affirmations na ito ang nagbubukas ng pinto para kumilos ang universo para sa iyo. At higit sa lahat, Sagittarius, alalahanin ang iyong halaga. Ang pag-ibig ay maganda, ngunit hindi ito dapat maging kapalit ng iyong kapayapaan, mga pangarap o kalayaan. Ang tamang tao ay igagalang ang iyong espiritu, hindi ito ikukulong. Sa pagbabalik ng pag-ibig na ito, huwag mong paliitin ang sarili mo para magkasya sa nakaraan. Sa halip, hayaang sila ang umangat upang umabot sa taong ikaw na ngayon. Ipinapaalala sa iyo ng universo, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa paglago ng kaluluwa. Ang koneksyong ito ay nakalaan upang palawakin ka, pagalingin ka, at akayin ka sa mas malalim na pag-unawa sa tadhana. Kaya maglakad ng may tapang, may bukas na puso, at may pananampalataya na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Sagittarius, handa ka na. At ang pag-ibig na muling bumabalik sa iyo ay handa na rin. Magkasama, matutuklasan niyo na ang pinakadakilang paglalakbay ay hindi tungkol sa distansya, kundi tungkol sa pagbabalik sa tahanan ng kaluluwang palagi mong nakilala. Sagittarius, habang nararating natin ang dulo ng makapangyarihang mensaheng ito, tandaan mo ito, hindi kailanman pinaglalaruan ng tadhana ang iyong puso. Ang pag-ibig na muling bumabalik sa iyo ay hindi basta aksidente. Ito ay ang pagbubukas ng isang planong naisulat na noon pa man, bago mo pa man lubos na naunawaan ang kahulugan nito. Lahat ng dinaanan mo, ang pagkakahiwalay, ang sakit, ang pananabik, ay naging bahagi ng paghahanda para sa sandaling ito ng muling pagkikita. Ang taong ito mula sa iyong nakaraan ay bumabalik hindi para muling sugatan ka, kundi para magdala ng kagalingan. Sila ay bumabalik na may bagong hangarin, may pagkamahinog na dati kulang pa, at may tapang napiliin ka ng buo sa pagkakataong ito. Ginabayan sila ng universo sa kanilang mga pagsubok, gaya rin ng paggabay nito sa iyo, upang sa oras na muling magtagpo ang inyong mga landas. Kapwa na kayong handang bumuo ng isang bagay na magtatagal. Ngunit ang desisyon, Sagittarius, ay nasa iyo pa rin. Maaaring buksan ng tadhana ang pinto, ngunit ikaw ang magpapasya kung tatahakin mo ito. Iyan ang kagandahan ng malayang kalooban. Maaaring magsabay-sabay ang mga bituin, ngunit ang iyong puso ang kailangang magsabi ng "Yi". Tanungin mo ang iyong sarili, handa ka na bang muling tumanggap ng pag-ibig? Handa ka na bang magtiwala na sa pagkakataong ito, maaari nang maging iba ang lahat? Kung sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ay nararamdaman mo ang apoy, ang hindi matatawarang pakiramdam na ang mensaheng ito ay para sa iyo, gawin mo itong kumpirmasyon. Ang universo mismo ang nakikipag-usap sa iyong espiritu. Ito ang iyong senyales, iyong paalala na ang nakalaan para sa iyo ay laging makakabalik. Kaya habang nagpapatuloy ka, panatilihin bukas ang iyong puso, tibayan ang iyong pananampalataya, at ipahayag sa universo ang iyong kahandaan.
Sabihin mo ng malakas, isulat mo sa mga komento, at hayaang dumaloy ang iyong enerhiya. I type sa ibaba, I am ready for my divine reunion. Ang simpleng deklarasyong ito ay higit pa sa mga salita, ito ay pagkakahanay. Ito ay isang pagpapahayag sa universo na handa ka nang tanggapin ang mga biyayang nakasulat sa iyong tadhana. Sagittarius, malayo pa sa katapusan ang iyong kwento. Sa katunayan, muli pa lamang itong nagsisimula, kasama ang pag-ibig, kagalingan, at pagbabagong naghihintay para sa iyo. Nagsalita na ang mga bituin, malinaw na ang mga senyales, at ang iyong ikalawang pagkakataon sa pag-ibig ay nagsisimula na.